Sa ngalan ng kurso ng ating Cine Sociedad, isang mainit na pagbati sa lahat ng dumalo sa ating virtual films showing. Ang Cine Sociedad ay hindi lamang isang asignatura, ito'y isang maikling espasyo kung saang sinasanay ang mga mag-aaral sa sining ng paggawa ng pelikula. Sa pagbuo ng kanilang short films, kanilang isinabuhay ang bawat yugto ng proseso mula sa pag-arte, pagsulat ng script, pag-e-edit, cinematografiya, direksyon at kabuang film productions. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang bawat proyekto dahil sa dedikasyon, disiplina at higit sa lahat ang pagtutulungan ng bawat isa. Isa itong patunay ng husay at galing ng kabataang Pilipino sa sining ng pelikula. Kaya't halina't tunghayan natin ang mga naging bahagi ng Cinemalaya, Pista ng Pinalakang Tabi 2025. Isang pagdiriwang ng kanilang malikhaing pag-iisip, makabuluhang naratibo at sining ng pagsasalaysay gamit ang lente ng kamera. Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high. First day of school, laging may kaba. Sino naman ang gustong mag-isa? Sana may cute na makatabi, may bagong kaibigan tapos ng klase. Lakas loob, hanapin ng katropa, sumabay sa sayaw. Let's do the first day high. Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high. Umaabong sa talino, do the rainy high. Kung mayaman si Papa, do the saucy high. Pag mahilig ka sa sports, do the MVP high. Kung cool ka at astig, do the Ramo high. Pag solid sa bait, do the nice guy high. Itaas ang kamay, let's do the first day high. First day high. Nasasabik sa unang Uy, Ara, Ed! taas kamay with confidence. Siguro siya yung pinakamagaling sa siya. Sana sa susunod ako na may malagay ka. Sumunod mo yan? Oo nga. Kasi tigil na nga kayo, pero makita tayo. Huwag kang mag-alala, tiwala sa sarili, huwag ka nang mahihiya. Kumaway, huwag kalimutang ngumiti, sigurado sa iyo na may babate. Hi! Lakas loob, hanapin ng katropa, itaas ang kamay, let's do the first day. Taas naman ito. Ang daing pang room. Sa tingin mo nagkapit lahat lang yan? Hindi siguro, ang init eh. Pero okay lang naman, may free wifi naman eh. Yan o. Pag maingay, ang init-init na nga eh. Mamaya may nagkaklase pa dito ng first day. Hindi lang. Pag solid sa bait, the nice guy high. Itaas ang kamay, let's do the first day high. First day high. Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high. Iba't iba ang hilig, magkakasundo sa trip. Kung gusto mong sumamaw, Ito na pala yung room natin, room 305. RST, D-A-Y, first day high. F-I-R-S-T, D-A-Y, first day high. Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high. Iba't iba ang hilig, magkakasundo sa trip. Kung gusto mong sumamaw, welcome to my first day high. Uy, hi, yes. Pwede naman siguro. Kanina pa kasi ako dito, wala din namang section ang nagpupunta, kaya dito na ako nagstay.
Hello po kuya, nagsenda po ba? Ay, actually, regular yung student na ako. Kayo ba? Mga first year kayo? Ako mga first year po kami. Naghanap po kami ng matatambayan na room. Napiling po namin yung odds kaya since di po gaano nagkaklase dito. Ano nga? Pwede rin kuya, lagi ka sa room na to. Ever since first day. Tahimik kasi sa room na to. Saka pakiramdam ko sa room ko is safe ako. Lalo lang maraming great stories na ako sa building na rin. What do you mean by good story? Ganito, kwentahan ko lang kayo about sa konseng. Rapid tayo. Especially, Hindi ayoko ng gano'n. Sige kayo, pag ako di nakatulog mamayang gabi. Alam niyo ba ang Odsea, pinaka-misteryong building sa buong campus? Maraming kwento na nagbabalot dito. Pero iilan lang yung taong kaya magpaliwanag sa mga nangyayari. Isa sa mga kwentong matagal nang naririnig ay ang isang babae sa CR na umiiyak sa pangatlong cubicle. Maraming estudyanteng nakakaranas ng pangyayari. Pero sa tuwing tinitignan nila kung may tao sa loob, wala silang nakikita. Grabe yung mga narinig ko. Tatakbo talaga ako. Okay mo talaga kahit kailan. Pero kuya, may mabubuhay kayo sa kaibigan. Post-dagdag pa dyan yung kwento sa room 306. Hindi mo may pinapagawa naman. Naririnig ang mga estudyante na may pumipindot ang calculator ng walang tigil tapos bigla na lang mawawala. Doon ata nang gagawin. Parang wala namang tao. Kaya nga. Hello? Wala namang tao. Tingnan mo, ang peaceful ng building na to, pero ang dami palang creepy stories. Ang hirap mag-inulog, no? Huwag mo ako yung mag-isa, ha? Eh, wait, anong oras na ba? 2:25. Ay, sorry kuya. Puputuloy ko lang yung kwento mo Sa susunod na lang ulit, babalik kami pag may kasarahin. Sige, good luck mga Francis. Kaya yan. Bye po. Thank you. Ingat. Yung malang, wala dito si kuya. Hintayin natin, baka may klase pa yun. Totoo ba yan yung mga kwento niyo? Pero kung nakakatakot naman talaga dito no? Oo.
Gawin na lang tayo next quiz. Tulungan kita. Tara na, tumaan ka na. Ate, ayusin mo yung sarili mo. Hindi pa tapos yung laban, okay? Tara na. Hindi ba nung parang Jamie? Wala ko bang date? Wala. Hey Jade, nangyari sa'yo sa exam. Huwag lang mali yung fault na makakasakal mo. Oo, nabawi na lang tayo next time. Nakapagod na talaga. Ano? Hindi na ba talaga natin sila mapapag-usapan? Wala tayong magagawa. Ayoko na. Pagod na ako. Marami na akong problema sa bahay, sa pag-aaral, sa sarili. Hindi ko na kaya. Marami na ako iniisip. Suko na ako. Ako alam niya naman yan eh, ginawa ko naman lahat. Halos hindi na ako kumakain, hindi na ako natutulog. Para lang maipasa ko tong limtek na engineering subjects na to. Kaso wala eh. Sabi ni Mama, tumigil na raw ako since puro bagsak lang daw naman ako. Hindi niya na kami kaya supportahan magkapatid. Apat tayo ah. Paano yun? Mag-isa na lang ako itutuloy yung pangarap natin? Ngayon pa ba kayo susuko? Kung sa tingin niyo wala talagang naniniwala sa inyo, maniwala kayo sa sarili niyo. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang buhay, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Basta
Pero sa bawat ilaw na pumipitik, sa bawat pundidong ilaw na naiiwan dito, isang pangarap ang tuluyang namatay. At ngayon, sila'y nagmumulto. Dahil minsan, pag pinabayaan mo mamatay ang pangarap mo, hindi lang ikaw ang nawawala, kundi maging ang parte ng kaluluwa mo na minsang maniwala. Hiwaga ng iyong tingin nang naalipin kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Late na ako. Sige class, yung mga pagka pala sa activity na sinabi ko kahapon. Oh, Mr. Baltasar, sa late mo pa, dadrag na kita. Ano yung pangalan? Nais kong malaman. Parang sisilam. Parang sisilam. Parang sisilam. Parang sisilam. Hirap pa naman ito project ni sir, no? Buti agrupa namin, tol.
Okay, kapag gusto niyo magsimula, sundan niyo ako. Punta tayo library. Pare, gising nga. Pare, ligawan mo na kasi. Pare, ang hirap naman kasi na natipuan mo. As mayor, businessman, marami ka pa kakagaw. Siyempre, kailangan natin ng tamang timing sa pagsulit dyan. So ito pare, pag tao yung lumabas, ligawan mo na. Pag ibon, kalimutan mo na siya. Sis, nakatingin na naman siya sa'yo. Training lang kayo nung marinig tayo. Himig nitong damdamin na walang iba pang hinihiling kundi ikaw ay maging akin. O ang isang katulad mo ay di na dapat pang pakawalan. Alam mo bang pag naging tayo'y hinding-hindi na kita bibitawan. Aalagaan ka't di papabayaan pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Di ako naglalaro, di ako nagbibiro. Di man araw-araw na nakangiti at ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away man di natin malayan. Eto tayo. Anong gagawin to? Sige po sa kayo, please. Take a look at dx, tapos number 2. Integral of dx squared plus 2x is 7 those. Wala siyang sagot. Siguro nga tama si JR. Hindi kami para sa isa't isa. Pera mo na ito. Bakit hindi pumasok si Paul? Ano? Uy, nahanap. Hindi, nagtrabaho kasi siya. Naubusan siya ng pera, dami niyang bayaran. Late na naman siya. Sis, nakatingin na naman siya sa'yo. Training lang kayo nung marinig tayo. Gusto niya ako?
Teka, parang may nakalimutan ako. Balik lang ako saglit. Sige, hintayin ko. Sa ano lang, Uy, Athena. Ba't nandito ka pa? Hindi ba Ruyan na? Ikaw, bakit nandito ka pa? Kasama kasi ito sa trabaho ko sa library. Mag-part-time ako. Sorry, ngayon ko lang. Ayos lang. Hindi naman ako nagmamadali eh. Gusto kita. Gusto rin kita. Ako si Joselito, ama ng namayapa at nag-iisa kong anak na si Felicidad. Hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit nangyari ang lahat ng trahedya at panggugulo na umabot sa kanyang pagkamatay. Masakit at maraming katanungan ang hindi ko pa rin masagot at patuloy na naglalaro sa aking isipan. Kaya naman napagpasyan ko na bisitahin muli ang kanyang silid. Ngunit habang ako'y nagbabalik tanaw sa kanyang mga kagamitan, aking natuklasan ang tala-arawan
ng aking pinakamamahal na anak. At doon ko nalaman ang lahat ng misteryong bumalot sa kanya at ang mga sagot na nagbigay tuldok sa aking mga tanong. Ika-4 na araw ng Setyembre. At dahil wala na akong masuot na mga damit, bilang isang praktikal at matipid na babae, dali-dali akong pumunta sa paborito kong ukayan upang magtingin ng mga damit doon. Datapwat madami mga gandang damit sa bawat rack. May namumukod tanging bestida ang pumukaw ng aking atensyon. At syempre bilang isang fashionista, dali-dali ko itong kinuha at binayaran sa kahera. Uy, Feli, parang may bati ngayon ah. Ang luming mo, te. Uy, ang ganda mo naman. Ang ganda ng dress mo. Uy, totoo ba? Mukhang bago? Mukhang mamahalin. Mura lang to. Doon sa malapit sa ukayan. O, tara na, pasok na tayo. Ay, wait lang, mag-retouch muna. Tara ba? Siyempre, kung ganyan mo ba, dapat pinapabay din na rin. Ilan lang ako, Andy? Uy, ano ba? Hindi mo nakita yun? Hindi mo nakita eh. Ano ba? Baka na nga. Okay, dito. Okay. Hindi ka lang dito yun? Ay, bakit mo nakasulot eh? Meron lang nakakulang laki. Kanina mo yung sila. Ano na? Hindi nga, promise. Kapag ginigil mo lang yun. Alam, baka gamit sa kakatayin silang noon ba? Oo ba? Sunugin mo na kayo na ganyan mo ulit. Tama nga ang sinabi ng aking mga kaibigan. Ang damit na aking binili sa ukayan ang siyang dahilan ng mga nakakatindig balahibong pangyayari na nangyayari sa akin. Na hanggang sa aking pagtulog ay siyang laman na tumatakbo sa aking isipan. Ngunit hindi ko alam kung bakit.
Bakit sa dinami-dami kong damit na nabili sa ukayan ay ngayon ko lamang naranasan ang mga ito? Bakit sa akin siya nagpaparamdam? May nais ba siyang iparating o ipahiwatig? Hanggang isang gabi, aking nalang napanaginipan ang dalawang magkasintahan at ang babaeng nagpapakita sa akin. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? Parang naman ba niya wala? Bakit ganito ang aking ama? Nawala na nga ang aking ina dahil sa pagmamalupit at paghihigpit niya. Pati ba naman ako, na sarili niyang anak? Si Joselito na nga lang ang aking kasiyahan, ilalayo niya pa. Kung ganon, mas gugustuhin ko na lang na mawala, kaysa masakal at makulong dito ng habang buhay. Tama na! Tigilan mo na ako! Gusto ko na ng kapayapaan! Tigilan mo na ako! At ngayon ay minumulto na ako ng dalawang babaeng minahal ko ng lubos. Ngayon atin namang kilalanin ang mga natatanging obra at personalidad sa likod ng mga pelikulang tampok ngayong taon. Pinakamahusay na film poster ay ginawad sa Pundidong Ilaw ng BSCE 2D. Pinakamahusay na film trailer ay mula sa Track 13 ng BSCE 2F. Pinakamahusay na film script ay muling iginawad sa Pundidong Ilaw ng BSCE 2D. Pinakamahusay na film editing ay natamo ng RAC 13 ng BSCE 2F. Pinakamahusay na sinematografiya ay kinamit ng RAC 13 ng BSCE 2D. Hindi rin matawaran ang galing ng pag-arte ng mga sumusunod. Evie Lorenzo Santos at Jade Ashley De Leon mula sa Pundidong Ilaw. Stephanie Ducot at Felicity Sanchez mula sa RAC 13.
Paul Barion Baltasar, Athena Gail Belafranca at J.R. Ben Lista na tunay na nagbigay buhay sa kanilang mga karakter. Sa larangan naman ng direksyon, ikatlong pwesto ang ligaw tingin sa direksyon ni Ashley May Guevara at Harul Matthew Del Pilar. Para sa ikalawang pwesto ay nasa direksyon ni J. Vincent Senador, Garciela Silvestre at Aliyah Quinto. At ang kampyon sa larangan ng direksyon ang Rock 13 sa pamumuno ni Ayen Ganir Abagon, Hans Gabriel Holgado at Stephanie Ducot. Sa pagtatapos ng ating programa, naway mas lalong tumibay ang ating pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang makapangyarihang medium ng pagpapahayag, pagtuturo at pagbabago. Mula sa mga kwentong personal hanggang sa mga isyong palipunan, ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan at diwa ng ating pagka-Pilipino. Hangad ng kursong Sinesosyedad at ng ating asignaturang Filipino na mapanday hindi lamang ang husay sa teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang puso at damdaming Pilipino sa bawat kwento. Maraming salamat at muli isang masining na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ito ang Cinemalaya, pista ng Pinilakang Tabing 2025.